Hello darlings, honeybee, sweetheart, and etc. This is again your supercalifragilisticexpialidocious Lola from Las Vegas. Yes, I am back home in fabulous Las Vegas. For today's video, this is all about my wonderful, amazing, and sensational 20 days around the clock with no other than Madame May. Yes, the leisure traveler. Okay, so baka naman sabihin niyo, oh my God, 20 days talaga around the clock with Madame May. Opo, meron din po akong family sa Philippines. Baka yun ang sabihin niyo, nasaan ang pamilya nito? O mayroon din ako. Actually, kaya ako lumipad ng Pilipinas dahil po sa umattend ako ng graduation, nursing graduation ng aking pamangkin. Pamangkin ko sa first cousin ko, na kababata ko, dati-dati kami talaga ang close. So, sa 4 na taon nating kababayan, nag-graduate din siya last June 27th. Opo. So, kaya tayo umuwi. Actually, hindi naman talaga ako uuwi. Pero, dahil mabait po ang aking mga asawa, plural talaga mga asawa ko kasi jack of all trade na ang asawa ko, mga asawa ko eh. So, nung, I think, 7 days before the graduation, basta na lang siya nagsabi na surprise graduation. Isang beses lang talaga yan nangyayari sa buhay ng isang tao. Not unless na marami kang courses na iti-take up or something like that. Well, anyways, so umuwi ako doon. Ang nangyari po, syempre, graduation 27, 25th ako dumating. So, nag-rent tayo ng a car, 10 seaters po siya. Syempre, mahal doon, no? Ang 10K pesos kasi para sa akin, mahal na yan. Pero whole day naman siya. So, tiniis ko na lang. So, dahil from Davao City, 2 hours pa yung travel ko papunta dun sa venue ng graduation, which is Tagum City. Kasi yung nursing na pinag-aralan niya, located in Tagum, yung university na yun. So, pinadalahan ko ng mga sulat yung mga kapatid ko, na first degree kapatid, na yung mga forms ko, ibibigay ko na sa kanila. Actually, yung mga papeles, nasa akin ang original kasi, yung mga papeles na willing ko na ibigay na sa kanila, ay ginawa ko dito talaga sa US bago ako umalis. So, pinaghirapan ko yun na each one individually, binanggit ko yung pangalan doon. Kumbaga, each one of them, meron talaga akong ginawa na papel na pangalan ng each one of them individually at saka yung specific na farm, kung ilang 4 hectares or 3 hectares or 2 hectares or something like that, o mga ilan lang. Tapos aside from that, may mga lote-lote pa tayo, 4 po yung lote ko doon na kung saan sila nakatira individually. So nakapangalan kasi sa akin lahat yun. So ang gusto kong mangyari na, syempre, bago tayo mawala dito sa mundo, kasi yun naman talaga ang ending natin, di ba? Na yung next generation nila ay wala na pong problema dahil nakapangalan na doon sa parents nila. So, madali na lang inherit sa kanila, kumbaga. Pero, ang nangyari neto, ako na nga itong may-ari ng mga farms at ako na nga itong mamimigay. Sila pa ang nag-demand kung kailan daw ako makikipagkita sa kanila. Na in reality naman talaga, prior to the graduation, naisip ko na yun, nakikitain ko sila dahil para dalhin ko sila sa Davao City at magbanding sana kami. But that was my surprise actually. So sila yung nag-demand na ayaw nila makipagkita sa akin sa araw ng graduation kasi nga parang naiilang sila na baka ipanghuka ko daw sa kanila na tingnan ninyo yung mga anak ninyo na pinaaral ko, hindi man lang nakatapos, nag-graduate, samantalang ito pamangkin ko lang. Ayan na, pangalawa na siya kasi yung ate niya criminology, but then dahil board passer, nasa Armed Forces of the Philippines po ngayon, maganda ang office niya doon, maganda ang trabaho niya. Tapos yung 3 kasi magkakapatid, puro babae. Tapos yun nga, yung napag-graduate natin ng nursing, recently, nagre-review ngayon sa Davao City for board exam. And then, yung pangatlo na bunso nila ay nag-aaral ng radiology technology, yung course niya, which is 3rd year na ngayon. So, praise the Lord. So, yun lang. So, parang masakit sa akin dahil para bang
ang layunin ko, ang target ko talaga na magkita kami, di ba, magkakapatid. Kahit may mga issues, kasi na makarelate naman kayo na bawat family na tayo ay tinatawag na breadwinner. Meron talagang kababalaghan sa Pilipinas na yung mga abuso, mga ganyan-ganyan, yung misuse, yung ginagamit tayo, tapos mga basta ganun. So, para sa ma-clear ang lahat, kikitain ko sila kasi maganda talaga yung personal na nag-uusap kasi at saka para bang sabi ko sa edad ko to, sa edad namin to, ay mawala na po yung mga ganyan-ganyan na issue, na mga sakit ng loob, samaan ng loob, kasi big time naman talaga yung pinagdaanan ko sa kanila, ganun. So, yun lang. Yun ang rason kung bakit naisip ko na there was no reason for me na magstay doon sa aking bayan, which is Davao or something like that, dahil magulo very complicated po, na iba yung iniisip natin, nakabutihan, pero yung sa kanilang iniisip ay maraming mga drama, kasi nga, syempre yung mga haka-haka dito, o ganun. But anyway, so yun ang dahilan. So, nag-decide ako, dapat 27 yung graduation, dapat pupunta ako ng Cebu ng 28 para sana makasali maka-attend sa wedding ni Rashi, kasi ano naman yun, na program na po yun last year pa. But sa kasamaang palad, wala po talagang space ang eroplano. 2 days ako nagpabalik-balik sa airport kasi nga yung ticket ko sa booking.com ko binnook. Hindi ko pwede ma-change. Kailangan daw ako ay makipag-ugnayan sa Cebu Pacific, which I did. Nung first day, sabi nila babalik daw ako dahil wala talaga daw bakante sa oras na dapat lilipad ako, kahit man lang alas 5 p.m. ako ay lilipad, kasi 1 hour lang naman yan pa Cebu para sa akin. So 6 o'clock sabi ni Madam May, okay lang yan, susunduin kita dahil malapit lang ako sa airport. Totoo nga naman. So, hindi nangyari yung kinabukasan, wala daw talaga sa 29 pa. So, bali, 26 ako nagpunta doon, tapos pagka 27 wala pa rin. Nung pagka 28, ginawa ko na talaga na pumunta ako doon, may mga bagahe na ako, pero wala daw talaga kinabukasan pa. So, it makes no sense. So, 30 na ako dumating kay Madam. So, ito na. Speaking of 30th, ayan na. So, sabi ko kay Madam, darating na ako. Sinundo ako kahit bumabaha ang Lapu-Lapu, Cebu. So, from that on, nakatira po ako, sinundo ako ni Madam ng car. Nakita nyo naman sa video, kaya ako hindi nag-upload ng mga videos dahil si Madam ay updated talaga. Yung everyday, chronologically, everyday talaga na event or happenings, bino-post niya. So, ako medyo may kahinaan tayo sa pagdating sa mga bagay na yan. So, pinabayaan ko na lang si Madam dahil kahit papaano may anino naman ako doon, diba? So, ganun. From that day on, syempre, 20 days around the clock nga, diba? Sinundo ako ni Madam, nakatira ako sa condo niya. Very spacious ang condo niya. May nakapunta doon si DJ, si Miss Abby, nakatira doon at ang husband niya. Malaki po talaga ang condo niya, ang mga rooms, ibig ko sabihin. Ang condo itself, hindi ganun kalakihan, pero sapat na sa magiging condo dahil parang hotel talaga siya, room, ganun. So, nag-enjoy ako kay Madam. Alam niyo naman si Madam may super califragilisticexpialidocious yan pagdating sa pag-aalaga, pagdating sa yung magluluto, my God. Pinagbebrand tayo, and then everyday may lakad kami, pinasyal niya ako talaga, and then the highlight in Cebu was the tops, yung kataas-taasan talaga ng parang Hollywood view sa Griffith Observatory ng Los Angeles. O pinunta ako niya doon kahit minsan nahihirapan tayo, yung pauwi na kami talaga, lagi na lang ako nakatingin dahil talagang pababa, kasi pataas papunta doon. Mataas po talaga yung tops na yun. So, I enjoyed the view, which was so amazing. My God, if you get a chance, lovely viewers, pagpupunta po kayo ng Cebu, don't miss the tops. That is a breathtaking view. So, aside from that, so marami kaming event ni Madam. Nakilala ko yung CC Lex na pinagawa ng Pangulong Rodrigo Duterte, na the highest and the longest bridge in the Philippines, I guess. Basta na enjoy ko yun, na explore ko yun, kumbaga. And then after that, yun na nga, nagpunta kami ng probinsya nila, which was my dream talaga, dahil parang doon ako nakapag-relax, doon ako, alam nyo yun, yung peace of mind, parang I got it back there. And then,
Pagdating doon, of course, kainan to the highest level. Lakad dito, lakad doon. Ang daming mga tanawin doon sa kanilang probinsya. My God. Mga kakanin at ang bibingka. My God. My cravings for those kind of stuff or foods were totally met or granted, and I was so satisfied. So, ayun. Yung mga highlights ang daming highlights namin. Nagpunta kami ng kanilang Piduan Waterfalls. Nagpunta kami 2 beses sa Iribetra, yung kanilang cold spring. Oh my God, ang ganda doon. My goodness. Kaya, Madam May, major shout out sa'yo at salamat. Hindi na nga ako nakapag-video talaga ng kung ano-ano, konti lang kasi pinabayaan ko na si Madam dahil updated na nga sila like siya sa everyday namin event or day of our lives sa probinsya man o sa Davao, sa Cebu. At then, yung the last part was our time in Osaka. Ayan. Actually, yung Osaka, hindi talaga pinlano yun. Nag-book ako, yung last minute na kumbaga dahil syempre may kamahalan yung flight papunta ng Osaka, Japan, but then nakakita ako ng medyo mura-mura, so nag-book tayo at hindi naman ako natakot dito sa ating vertigo na nararamdaman right now. Sa awa ng Diyos, tumalab naman po yung gamot natin, so hindi ako masyadong nahirapan doon sa Pilipinas, especially sa El Nido. Oh my God, kung napanood niyo yung aming video, my goodness, gravity talaga sa El Nido, my goodness, binagyo pa kami, tapos nasa bangka, nasa palm boat kami, and then my goodness, sabi ko, oh my God, if this would be the end, at least I tried. Kasi nga, ayoko talaga sanang sumama. But then sabi ni Madam May, ay naku, nandito naman kami ni DJ. So, aalalayan ka naman namin. Kasi natakot ako talaga sa hilo ba. Kasi ayokong masira yung trip namin ng dahil sa akin, 'di ba? Ito kasi si Madam May, alam niyo, ang hindi po nakakaalam talaga. Kasi siguro wala pa po sa inyo ang kasama si Madam May ng 20 days, 24 hours. Wala pa po talaga. Ako na experience ko, so I can testify. This is my living testimony na si Madam May, ibang klase talaga yan. She never said, ay, ayoko niyan, ay, ano ako dyan, yung walang whining, zero complaint, zero yung, yung magiging KJ, ganun. Minsan nga, feeling ko ako pa, kasi natatakot kasi ako, diba? Pero, pag ina-uplift niya ako, chini-cheer up niya ako na, ay, naku, okay lang yan, let's try, mga ganun. Yung katulad nga sa El Nido, ganun, yung sasakay ng boat, at saka nung nandun na kami sa boat, na binagyo nga kami, diba? So, parang nadagdagan yung takot at ang pag-aalala ko, diba? Tapos, yung bababa ng boat, pupunta doon sa Big Lagoon na, sasakay ng kayak, ganun. Sabi ko, ayoko na. So, nung the last time, nag-alisan na lahat. Kami na lang, kumbaga, ako na lang ang matitira, kunyari, at saka ang aming captain. But in the last minute, sabi niya, Madam, halika na, kasi andito naman kami, promise, pagka, ibabalik ka rin namin, kasi yung anong tawag doon, nagmamanuver ng kayak ay crew ng aming boat na inirentahan papunta doon. So anyways, so hanggang sa na-persuade. So sumakay ako doon. Yung pala ang ganda at doon ako talaga nag-enjoy na, ang saya-saya talaga, nag-swimming pa ako doon dahil mainit yung tubig, lukewarm, and then ang kulay niya parang mala Tiffany, ganyan ang kulay niya. So Madam May, thank you so much talaga. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo, pero from the bottom of my heart talaga, salamat sa pag-alaga, at saka yung family niya sa probinsya, yung si Mader, ang nanay niya, umaga, alas 5 pa sasabihin, Madam almusal na, halika na, bumangon ka na at kakain na. Ganyan si Madam May, every morning, walang paltos yan. At saka si Madam, so, nung natapos na kami, nagpaalam na kami, to make it short, kasi mahaba na itong video. Nung paalis na kami papunta ng Japan. So, ganun din ang nangyari. Nagbihis na kami, ganun. And then, basta siya lang, lang talaga siya, yung bang positive. Grabe ang energy niya, ha. Yung energy niya na talagang positive energy, at saka yung energy niya na nakaka, alam niyo yun,
very contagious, na positive talaga siya, at saka malakas siya. So, and every step of the way, ina-assure niya sa akin na walang mangyayari sa'yo, basta kasama mo ako, sabay ganun. Oh. At totoo naman, so nung nasa Japan na kami, medyo, ito ang nangyari ha, I survived El Nido, I survived probinsya nila madam, 10 days kami doon, I survived yung mga maalon na namin, ride with the ship papunta ng pabalik ng Cebu. That was so challenging. Natakot ako ng konti, at sa katunayan po ay inupin ko na po yung life vest dahil akala ko talaga lulubog na yung, oh my God, lulubog na yung ship. Malaki siya and everything. At syempre, I was so blessed and very lucky kasi si Madam may sasakyan, may everything, and then yung sasakyan niya pagkaganda-ganda, So, kasakay namin yung sasakyan. Tapos, yun nga, inalagaan niya ako mabuti doon, na minsan, kasi, ang problema ko lang talaga, yung bababa ng hagdanan. So, tatalikod ako, titingin sa taas. So, kumbaga, tatalikod ako pababa, which was not really that hard. O, basta lang, iniiwasan ko lang talaga na may mangyari na kababalaghan dahil ayokong, syempre, ang saya-saya namin ni Madam, tapos kung may mangyari sa akin, di ba, makakasira yun ng vibe, di ba, ganun. So, yun na nga, nung nasa Osaka na kami, kumain kami ng ramen kasi sa airport, dahil naghihintay pa po kami kay Miss Abby dahil tanghali na po siyang nakarating. Actually, 1:00 na. Samantalang kami 7:00 nandun na kami. So, nag-order ako ng katakot-takot na ramen, yung talagang isang kawa na ganun, sabi ni Madam. Itong Madam nag-order na ng sushi. So, kumain kami doon. For some reason, ay nag-order ako ng pineapple juice ba yun? Pineapple juice or something, basta juice. Sa kasamaang palad, may ice cube. Ewan ko ha, if that was the reason, pero nang gabi na yun, ang sore throat ko parang scratchy na talaga. And then the following day, ayan, may sore throat na po tayo. 3 days kami sa Osaka. So sabi ko kay Madam, parang something is going on with me. Ayan. So, sa sa second day namin, naagapan naman kasi nga, pumunta ako dun sa parang pharmacy store, at syempre hindi tayo marunong mag-Nipongo, mag-Japanese. So sabi ko, so naintindihan naman po tayo at binigyan tayo ng gamot, at saka effective masyado yung gamot dahil kinabukasan nawala po yung sore throat natin. So nag-enjoy pa ako nung last day namin, and etc. So nakita ninyo naman lang mga events namin at siyang mga agendas namin everyday sa mga videos ni Madam. Kaya nandoon naman ako, so hindi na lang ako nagpakahirap mag-upload. But anyways, before I end this video, Madam May, thank you so much talaga. Wala ka pa sigurong naging kasama na 20 days, 24 hours, or around the clock talaga, na katulad ko. But then, there was no dull moment with you, and nag-enjoy ako talaga, Madam. Salamat. Hindi lang dahil nagpatumba ka ng kambing sa probinsya. Ang sarap-sarap ng kaldereta. Oh my God. Maraming salamat sa mga happiness and happenings na nasaksihan at na-witness at na-enjoy ko at na-experience ko with you. Naging matatag ako ngayon dahil sa'yo, dahil pinakita mo sa akin na okay lang ang everything, you know, kahit meron tayong nararamdaman. And then, lastly, meron pa po akong mga pinamili naming mga sa Japan, mga skincare, mga supplements. Next time ko na lang ipakita sa inyo kasi mahaba na po itong video natin. This really is a real talk video or something like that. Episode ng buhay ko with Madam May. 20 days around the clock. So, salamat at Madam May. I will never forget everything that you have done to me within 20 days. Salamat. Mabuhay ka, Madam, and thank you for everything.